Isang napakagandang araw mga kakusina. So, ayan mga kakusina ha, magluluto tayo nitong gulay na ano nga bang gulay ito? So yung mga hindi pamilyar dito ay hindi talaga ito alam mga kakusina. So yung pamilyar dito alam na alam ito. So sasahugan natin mga kakusina ng tinapa at gagataan po natin. Ito po ang ating pangalawang gata. Ayan na siyang magluluto muna dun sa ating bawang sibuyas bago natin ilagay yung unang gata. At saka natin ilalagay yung ating gulay. So mga kakusina, samahan niyo po ako para po ipakita sa inyo kung paano po ito gawin at lutuin mga kakusina. Ayan. So ito na nga mga kakusina, tayo po ay naghihimay na nitong gulay na ito mga kakusina. So ang kukunin lang po natin dito yung pinakamalambot na parte ng katawan niya. At yung dahon naman, kahit isagad nyo na dun sa may pinakapuno, basta yung dahon lang, mga kakusina. Ayan. So ito na nga mga kakusina, patapos na tayo sa paghihimay ng ating gulay. Ayan, so ito nahugasan po natin dito ng mabuti mga kakusina. Ito po ay kasama po ito sa damuhan. Doon po ito matatagpuan. Karamihan ito, Quezon Province at saka Bicol. Iwan ko sa Mindoro, siguro marami din ito. So nilagay na po natin ang ating pangalawang gata dito sa ating kawali mga kakusina. Siya po muna itong lalagyan natin ng sibuyas, bawang, nor cubes, at lahat po ng sahog sabay-sabay na po natin dito, maging ang paminta, maging po ang ating bechin, maging po ang ating asin, ay isabay-sabay na po natin dito. Pati po yung lahat ng pampalasa, yung nor cubes nilagay na natin. Ayan, so haluin po natin ng haluin mga kakusina. Kasi ito pong magluluto dyan, itong pangalawang gata. Ayan, so saglit lang po itong maluto, itong gulay na ito. So ilagay na po natin yung tinapa. Hinimay ko nga pala yung tinapa mga kakusina. Para po wala po siyang tinik. At kahit bata po ang kumain, ay po pwede. So itong aking bunso, paborito ho itong gulay na ito. Ayan. So, ayan na mga kakusina, lagay natin ang siling panigang. So, hintayin po natin medyo maluto yung gata at ang ating sibuyas bawang at pati po itong sili. Saka po natin ilalagay yung unang gata. Ayan. So, kapag mga ganito pong gulay na madali pong maluto, ganito lang ang gagawin. Unahin nyo pong lutuin ang gata. Ganyan lang po yung style dyan. So, ilagay na po natin yung unang gata. Ayan. So yan yung pinakaunang gata or kakang gata. Kung baga sa Bicol ay liputok. So lutuin natin ng konti mga kakusina. At pagkatapos po mga kakusina, pwede na po natin ditong ilagay na ating gulay. Yan. So bibihira po akong makatagpo nito dito. Kaninang madaling araw may nakita kong nagtitinda. Bumili ako. Ayan. So mahirap dito yan. Doon po sa Bicol ay kahit saan ka dumaan ay mayroon pong ganyan. Madadaan-daanan mo lang yan sa damuhan. Pagsuga mo ng kalabaw, naandyan na yan. Ayan mga kakusina ha, saglit na saglit lang po yan. Luto na yan. Hintayin lang po natin kumulo at magbibilang po tayo ng ilang minuto. Ay pwede na po tayong kumain mga kakusina. Di ba? So kumukulo-kulo na siya. Sa mga ilang minuto lang ang ating ihintayin. Mga kakusina, pwede na po natin yang hanguin. Tingnan nyo, kaunting asin lang ang nilagay ko dito pero malasa na. Dahil po ang tinapa ay may lasa na din yan. May nor cubes pa akong nilagay. So ito pang gulay na ito ay malasa po ito mga kakusina. So ayan na, okay na mga kakusina, ayos ng timpla. Ayos na rin siya, luto na. So mas maganda dito kahit dahil kaunti. Mas maganda may sabaw-sabaw ng konti. Ayan mga kakusina. Wow, yummy talaga ito. So, ayan mga kakusina, maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana po familiar kayo dito. Sana po may natutunan kayo. Talbos ng kamote, kangkong, pwede nyong gataan. Ganito lang ang proseso. Ayan. Thank you mga kakusina. Maraming salamat po.